So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw may gagawin tayo dito ang PowerMR na 45 ampere. Ayan. So comment down kayo dyan mga idol kung ganito rin nangyari sa PowerMR nyo na 45 ampere or kahit 30 ampere or 35, 25. So comment kayo dyan mga idol, no. Hindi natin masasabing overload yung setup natin, overload yung solar panel na nakabit natin. Hindi natin masasabing ganoon kasi naka 24 volt setup tayo mga idol. Alam naman natin na 24 volt setup ng 45 ampere ay kaya nyo dapat i-handle ang 1080 watts na solar panel. Pero ang nakakabit lang mga idol ay 620 watts na solar panel, isang peraso. So dapat kayang-kaya niya yun dahil 24 volt setup tayo, no? Kung naka 12 volt setup tayo, hindi niya talaga kakayanin dahil 540 watts lang yung kaya niya sa 12 volt setup. Dahil 24 volt setup yung ginamit natin, so dapat kaya niya yung 620 watts. Pero bumigay yung kanyang MOSFET. So unang araw niya pa lang, isang araw pa lang siya ginamit, wala pa nga, oras pa lang, 4 na oras pa lang. Simula alas 9, okay naman, walang problema. Alas 10, alas 11, alas 12, wala namang problema. Mataas nga ang harvest pagdating ng 12 umabot pa ng 500 watts. Pero pagdating ng alauna mga idol, sobrang tirik na ng araw. So nakita ng may-ari na to na umabot ng 19.87 yung harvest. Ayun yung huling kita niya, no. So 19.87 pa lang, sabihin na nating 20 ampere. So nasa kahalati pa lang siya, wala pang ang kahalati kasi ang maximum niya 45 ampere. So 20 ampere pa lang alauna, peak power yun sa kasagsagan ng init. Ayun na yung pinakamataas na harvest. So bumigay yung kanyang MOSFET. Buti na lang may circuit breaker tayo na handang mag-protect sa mga ganitong sitwasyon. So pero hindi porket may circuit breaker ka ay may protect na inyong solar setup dahil nakasalalay pa rin yan sa inyong mga wire. Dapat hindi underrated yung wire na gagamitin nyo. So dami kasi natin nakikita, no, na may circuit breaker nga yung solar setup nila pero maliliit naman yung wire. So useless yung circuit breaker nyo dahil yung iba nakikita ko 50 ampere pa circuit breaker tapos ang wire, yung mga wire ng speaker wire, so 10 ampere lang kaya nun. So una pang masusunog yung wire nyo kaysa mag-trip yung circuit breaker. So dapat nasa tamang computation at yung wire na gagamitin nyo dapat standard size yung size na para doon sa breaker na nakakabit. So dahil nag-trip na yung breaker natin, 20 ampere pa lang yung nilalabas niya. So kaya siya nag-trip dahil sa short circuit. Dahil nag-short yung 4 na MOSFET na to. So ituturo natin kung paano ba patibayin ito, no. So comment kayo dyan kung ganito rin nangyari sa inverter nyo. Na biglang nawala ng power tong PowerMR. Tapos pag on mo ng breaker, nagte-trip na talaga siya. Ibig sabihin, shorted na yung PowerMR nyo. Nagte-trip na talaga yung breaker at ayaw na mag-on. Kaya ang ginawa ko, pansamantala kinabitan muna natin siya ng ibang brand ng MPPT at okay naman siya hanggang ngayon. Siguro mga 1 linggo na mahigit, dahil mga 2 weeks na siguro siya or 1 week or 2 weeks, hindi ko na matandaan yung exact date. Pero okay naman yung isa nating brand na MPPT. So ito talaga hindi niya kinaya yung 620 watts na solar panel. Pero not sure kung sa amin lang nangyari to, no. Kaya gusto ko malaman, mag-comment kayo kung nangyari din ba sa inyo yung ganon. So hindi naman siya umabot ng 1080 watts dahil 620 watts lang yung solar panel, pero bumigay yung MOSFET niya. So ikakabit namin dito mas mataas na specs para tumibay. So maglalagay ako dito ng ito. In order pa namin to para lang may pamalit. Yan. Maglalagay ako dito ng 190 ampere, 100 volts. Bali 4 yan, no. Ito. 190 ampere, 100 volts ang part number na to kung gusto niyo palitan or nasiraan kayo ng PowerMR tapos MOSFET din ang sira. Pwede niyo gayahin tong gagawin natin. Yan, ayan yung part number, no. RU190N 10R. Ibig sabihin 190 ampere, 100 volts. So ito yung luma niya na nakakabit.
CMP045N10. So, ayan yung ilalagay ko dito. Ito. CMP045N10. At ito naman yung ipapalit natin. RU190N10R. Ayan, 10R. So, 190 ampere, 100 volts. So, nasa 300 plus yung wattage na to at 200 plus yung wattage na to. So, kakabit natin yan dito. So, tuturo ko na rin yung circuit, no? Para at least, dahil nabuksan na natin. Maganda naman talaga yung circuit ng PowerMR. Kaso lang ano, medyo nababaan tayo sa MOSFET na nakakabit. So, baka fake yung MOSFET. So, hindi ko alam kung dito lang sa amin nangyari. 620 watts bumigay. So, dito sa solar panel natin, may dadaanan nyo na MOSFET din. Ayan, pagtawid ng MOSFET, pupunta dito sa charging na MOSFET. Papuntang battery na MOSFET. Ayan, yung 4. Ito, diode to. Diode dyan, hindi naman bumigay. Na-check ko na. Tapos, pagtawid nyan, pupunta yan sa, dito mo, sa toroidal induction natin. Yan, tapos labas niyan dito. Ito nang labas. Paglabas niyan, papunta yan ng battery. Ay, dito ang pasok niya, dito ang labas. Ito. Sa isa, dito. Paglabas niyan dito, pupunta yan ng battery, may jumper tayo dito. Ayan pala, ito yung resistor na yan. Papunta dito. Tapos ito may fuse na dadaanan papunta sa battery, positive. Yan. Yung negative, ito, iisa lang yung linya, no. Ito negative. Ito negative niya, may jumper lang dito, yan, no. Yung metal na yan, papunta sa negative na tong solar panel. Yan. Ayan, negative nga. Yung negative na to, papunta sa negative ng solar panel, naka-jumper lang. Yan, papunta doon. Bale, sa positive siya papasok. Yan. Papunta dyan. Tapos yung dalawang MOSFET dito, para sa load. Ayan. Load side. Positive line. Sa negative line siya, kukuha ng supply. Doon magsi-switch pala. Yung MOSFET kasi magsi-switch yan. Yan. Ayun yung flow ng circuit niya. So, sa ngayon, palitan muna natin to para matesting na rin kung yun lang ba ang sira. So, cut ko muna yung video at ikakabit ko muna to para hindi humaba yung video natin. Bali, ito na mga idol, na ikabit na natin yung bagong MOSFET na 190 ampere. So, ito yung luma, no, 4. So, check natin, no. Shorted na to mga paa na to mga idol. Yan, buzzer test natin. Yan o. Yan, tumutunog na, oh. Lapit natin para makita yung shorted talaga. Hirap kasi mag-test eh. Bigyan na lang tignan yung tester dahil naka-buzzer naman yan. Maririnig nyo naman. Yan o. Shorted. Kahit anong paa dyan. Kahit balig-balig rin yung yung test probe. Shorted yung 4. Dapat yan hindi yan tutunog kasi mga idol. Kung gusto niyo matuto mag-test ng MOSFET, may tutorial naman tayo dyan, hanapin nyo na lang. Pero yan, shorted na, shorted. Hindi ko na ginawa yung proper pag-test, no, dahil shorted to. Kahit pagbabaligtad-baligtaran nyo yan, ay tutunog ang tester. Ibig sabihin shorted. So kasi may paraan dito talaga yung tamang pag-test. Hanapin nyo na lang, no.
Tapos tatanggalin natin to. Ito ikakabit natin sa likod na to. Para sa init, matransfer niya doon sa heatsink. Ay, hindi kita. Lagyan na rin natin siya ng silicone compound. Meron pa ako dito, ito. Cream. Para ano? Para mabilis niya matransfer yung init. Sa tingin ko dahil uminit to, kaya to nasira. Bago natin ilagay. Para ma-check na rin natin kung, kasi wala na tong power mga idol. Wala nang power na dahil sa shorted. Ayaw na mag-on. Pag in-on mo siya, magpo-protect yung breaker. Ibig sabihin, grabe yung ano niya, no, pagka-short. Yung sa load, hindi ko nalalagyan. Wala namang ano doon sa load eh. Wala namang nakakabit. Ito yung sa load, yung dalawa. Okay, kabit na natin para matest kung may power na ba. So, bago natin ikabit, lagyan muna natin ng tornilyo. Okay. Ito yung tornilyo. Ayan, pumasok. Di sentro yung butas. Dito pala sa taas. Natin yung MOSFET. Ayun, lapat naman sa heatsink. Nakadikit naman sa heatsink mga idol. Dikit na dikit naman. At may silicone compound rin. Ayan. Okay naman. Wala namang may nakaangat. Kabit na natin to. Yung kanyang toroidal inductor. Para makapag-charge. Ito try natin siya muna sa 12 volts para in case na may problema pa
low ampere lang yung magsusupply, walang ibang madadamay. So saka na natin siya ikakabit sa 24 volts kapag sure na tayong nag-on na yung ating PowerMR. So mga ganito, huwag kayo matakot mag-repair dahil madali lang naman. Ayan, kinabit ko na LCD, lagyan natin ng wire. So ito, may wire na tayo dito. So ito ay negative, dito ko siya ilalagay sa negative. Okay, matibay na to mga idol. 190 ampere na nakakabit dito na MOSFET, tapos dalawa pa. Then yung positive, itong blue na lang. Kuha tayo ng power supply na 12 volts kung mag-on yung ating MPPT. So ito mga idol, adapter 12 volts, pan-testing. Sinaksak ko na. Tingnan natin yung MPPT natin kung mag-on. Yan, kita ba? Okay, kabit natin yung negative, kabit natin yung positive kung hindi ba mag-short. Ayun, nag-on na siya. Ibig sabihin wala na ibang sira. Nag-on na siya. Power na siya ulit. Wala na tong power. Nasira na kasi yung MOSFET niya kaya nawala ng power. 'Di ba? Okay na siya ulit. Ready to use na ulit siya. So tanggalin ko muna. Kakabit ko muna yung frame para hindi na tayo maggalaw-galaw. Yung cover niya. Yan. Kabit natin tong 4 na tornilyo. At least nalaman natin, no, na siguro hindi lahat ng 45 ampere na tsempohan lang namin siguro yung, kasi minsan kasi mga idol kahit mahina yung pyesa ay ginugod ng company basta ayos. So may time na siguro na matitibay yung PowerMR, may time na hindi, parang ganun. Kasi nagtrabaho na tayo sa pyesa eh. Ganyan gawa natin minsan. Yung mga piyesang medyo malapit ma-reject, ginugod natin. Tsimpuhan natin yung ganong piyesa. Kaya hindi siguro lahat ng PowerMR ay mahina, kumbaga. May time na may mahina at may magagandang gawa. So, ulitin natin. Kabit natin to. Testing natin din, no, sa solar panel. Kaso wala akong solar na available. Nasa loob lahat. Testing. Patagilid ko na lang para hindi matumba. Negative, then positive. Boom. Ay, nagbitaw yung ating ground. Nawala yung ground. Boom, may power na siya. 'Di ba? Gumagana na. Bali ito mga idol, kinabit na natin, no. Isang wire na lang ng solar panel yung hindi ko pa nakakabit. So yan. Testing natin kung magcha-charge ba siya. Kabit ko na yung negative. Dito ko siya nilagay sa 26 volts. Yan. Kung mapapansin nyo, nakaano tayo.
L08. Yan. Tingnan natin yung charging. Ilang watts yan, meron siyang 228 watts. Gumagana na siya. Higpitan ko na tong tornilyo. Yan, mahigpit na. Meron na siyang 231 30 watts. Gumagana na yung 45 ampere na MPPT. Yan. Itong voltage ng battery 26.5. Pina-harvest siyang 232 watts, 235, 237. Ayun yung voltage ng battery. Ay. Yan, naka L08 tayo kasi 24 volts yung setup natin, no? Kapag babaguhin nyo yan ng 12 volts, gawin yung L04. L04. Kapag 8, ibig sabihin naka-series na 8. So, 24 volts. Yung harvest, ito yung voltage ng battery. Yan, 26.5. So, yung voltage ng panel, 36 volts. Ito yung wattage, 30 watts to 35. Yan. Ayan yung load natin, gumagana naman. So, off lang natin kasi hindi ko naman ginagamit. Pero may kinabit ako dyan, ito. Para sa charging ng 12 volts. Testing lang naman kung gumagana yung load. Gumagana naman. So, charging lang talaga, MOSFET niya nasira. Ayun lang. Hindi niya kinaya yung 620 watts na solar panel. Okay na to. Nagcha-charge na ulit siya. Ayun o. Tsaka may power na siya ulit.